Matapos nga ang mga mabigat na labanan nila Ersa at ng Signario Sisters ay hinarap naman ng ating mga bida ang pagkatalo ni Natsu laban sa Peking Doc Barbaroa. This is course anime at sa chapter na ito ay unti-unti na nating matutuklasan ang paglabas ng Metal o Gold Dragon God laban sa ating mga Fairytale Wizards. Kaya hindi ko na patatagalin pa, ito na ang chapter 147 ng Fairytale 100 Years Quest. Nabigla nga ang ating mga bida matapos nilang masaksihan ang pagkabugbog ni Natsu laban nitong Peking Doc Barbaroa. At hindi lang yan ay bigla ring naihagis ang tanging sandata na tatalo sa mga Dragon Gods na ang White Wizard na si Athena. Ika pa nito matanda na malapit niya ng araw makuha ang kanyang inaasam na kapangyarihan. At dahil nga sa inis ni Grey ay sinubukan niya nga sanang umatake, subalit napatigil naman siya nang biglang susunggaban din siya ng Black Athena mula sa taas. At ayun nga ay nahampas nga si Grey ng kalaban ng isang matinding apoy sabay pagtapon nito. Nabigla nga rin ang ating mga bida na makita nila ang isang Black Athena at ang mismong apoy na ginamit nito. Gayunpaman mula nga sa taas ay bigla naman nagpalabas ng Sky Magic itong kalaban patungo sa ating mga bida na ikinagulat nga rin nila nang ito nga ay gumamit ng kapangyarihan ni Windy. At hindi lang yan dahil inatake nga rin ng Black Athena si Rogue gamit nga rin ang kapangyarihan nito na isang Dark Shadow. At ayun nga ay sabay-sabay ngang tinanggap ng ating mga bida ang mga mismong atake ng kalaban. At sa mga oras ding iyon ay naghanda nga rin si Ersa na lumaban habang papaatake nga sa kanya ang Black Athena. Habang isipan niya na ito nga raw mismo ang siyang tumalo kay Natsu dahil may kakaibang lakas nga ito. Subalit bago pa nga ito masunggaban ng kalaban ay bigla namang inihagis ng malakas ni Doc Barbaroa ang walang malay na si Natsu patungo kay Ersa. Kaya naman ang tumambad nga ito sa ating bida ay hindi na nga niya napansin ang muling paglapit ng Black Athena. At doon nga ay isang malakas at mahigpit na sipa ang nakuha ni Ersa mula sa kanyang panga. At sabay pagtapon nito ng napakalakas na kasabay na nga nito si Natsu. Habang napatihaya nga lahat ang ating mga bida ay masaya namang pagpupunyagi nitong leader ng Alchemist na andito na nga raw ang totoong Athena na kung saan ito nga ang siyang sandata na tatapos at wawasak sa mga natitirang Dragon Gods. Dahil nga raw ay napasa kamay niya na nga raw ang kapangyarihan ng ilan sa ating mga bida. Kaya naman utos pa nga niya sa Black Athena na una ng araw nilang gagamitin itong kapangyarihan mula sa pagpaslang ng mga wizard sa kanilang lugar. Pero bago nga tayo magpapatuloy sa labanan, ay puntahan naman natin ang mga Sabertooth Wizard sa paghahanap kay Iroha, na kung saan ito nga raw mismo ang siyang makakagawa ng Philosopher's Stone. Habang nasa gitna nga sila ng kagubatan ay may nakita namang si Yukino ng isang kakaibang lugar at wika pa ni Minerva na baka dito nga raw nakatira itong napakatalinong alchemist. Subalit parang may napapansin namang kakaiba itong si Sting at bigla na nga lang silang nagulat ni Yukino na makita nilang may mga halaman nga mismo ang siyang aatake kay Minerva. Sa pagkabigla nga ng mga Sabertooth Wizard dahil sa paggalaw ng mga halaman ay tuluyan na nga rin hinigpitan ng gapos si Minerva sa buong katawan. Subalit hindi naman nagpapatalo si Minerva dito at ginantihan niya nga ito ng kanyang Maika at tuluyan nga rin itong sumabog. Pati na nga rin sila Sting at Yukino ay unti-unti na nga rin silang babalutan itong mga halaman. Subalit isang Holy Ray naman ang binato ni Sting dito habang pinalabas naman ni Yukino ang Gate of Pieces. At agad nga rin itong sinunggaban itong mga madudulas na halaman. Dahil nga sa galit ni Minerva ay wika pa niya na baka nga raw ay wawasakin niya na nga lang daw ang buong kagubatan na ikinabahala naman ni Sting. Subalit bigla namang nagulat muli ang ating mga bida nang bigla nga rin tumigil sa paggalaw itong mga halaman at isip pa nito na baka natakot nga raw ito kay Minerva. Napatigil naman sila nang may narinig nga silang boses na ika pa nito na ito nga raw ay mga gwardyang halaman na kung saan ginawa niya nga ito na may halong alchemy na tagapagbantay nga rin sa mga tao na hihimasok sa kanyang lugar. At ayun nga ay makikita natin mula sa taas na may isang matandang nakatindig nga mula nitong malaking ugat na kasing mukha nga rin talaga kanina ni Zalam na sa pag-aakala nga rin nila na ito nga rin iyong matanda kanina subalit hindi nga ito. Dahil kung ikukumpara nga natin, ang Zalam na matanda nga kanina ay kasing kasalungat nga rin ng mga bigote at buhok nitong kanilang nakita na walang iba kundi ito nga ay si Iroha. At hanggang sa nagpakilala nga itong matanda na siya nga mismo si Iroha at si Zalam naman ay ang kanyang kambal na anak. Wika naman agad ni Minerva nang matapos nga nilang makumpirma na ito nga ay si Iroha na andito nga sila dahil gusto nga nilang magpagawa ng isang Philosopher's Stone na kung saan ito nga ay gagamitin upang ipaghiwalay nga ang Metal Dragon God sa mismong palasyo ng alchemy upang magkaroon nga rin ito ng pisikal na anyo. Napahanga naman si Iroha sa kanyang narinig at wika pa niya na itong Philosopher's Stone nga raw ay isang sikretong teknik lamang ng alchemy at wala nga rin daw ni isang alchemy ang nakakagawa pa nito. Tugon pa niya na sa pagkabahala nga ng ating mga bida na sinubukan niya nga rin daw sanang gumawa nitong bato ngunit hindi nga ito kaya na kanyang abilidad. Mula naman sa likod ay biglang naman napalingon ng ating mga wizards dahil bigla nga rin dumating itong si Zalam at inanyayaat pa nga nito ang kanyang ama na si Iroha na susubukan nga nilang dalawa na gumawa nitong Philosopher's Stone.
Habang masayang nagkita at sumang-ayon itong mag-amang alchemist ay sinimulan nga nilang pagsamahin ang kanilang mahika at hanggang sa gumamit na sila nitong alchemy merge. Kaya naman pagkatapos nga lamang ng ilang segundo ay biglang tumambad sa ating mga wizard ang isang napaka-cute at parang dalagang babae na ito nga ay resulta ng pagsanib ng mag-amang Zalam at Iroha. Habang pinagtataka naman ito ng ating mga bida ay ika naman ni Minerva na wala nga siyang pakialam dito hanggat makakuha nga lamang sila ng isang Philosopher's Stone. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan, tuklasin natin ang muling pagbangon at bakbakan ng ating mga bida at may bagong mahika nga bang ipapalabas ang Fire Dragon Slayer na si Natsu? Kaya huwag nang magpapahuli sa chapter 148, Iron Punch. At maraming salamat pa rin po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang, this is Course Anime at sa muli natin pagkikita mga kaibigan, paalam!